So mga tol, magandang balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat sa kakatapos lang po ng laban ng PhilAm prospect na pamangkin ni Hawaiian Punch Bryan Viloria na si Justin Viloria sa Long Beach, California, USA. Tinapos lang po ni Viloria mga tol ang Nicaragua boxer na si Juan Centino sa loob ng first round. Pagkatunog ng bell, pinaulanan agad ni Viloria na malalakas na suntok ang kalaban. Taas baba ang suntok ni Viloria mga tol hanggang lumuhod ang kalaban. Nakabangon pa naman ang Nicaragua boxer pero sa pagpatuloy ng laban mga tol, wala nang sinayang na oras si Viloria. Taas baba ulit ang suntok niya at dahil walang ganti itong Nicaragua boxer, itinigil na agad ang laban. Kaya panalo po si Justin Viloria via knockout sa round 1. Umabante na ang record ni Viloria sa 8-0 with 6 knockouts. Sa super featherweight po lumalaban itong pamangkin ni Bryan Viloria. May edad pa nga lang po itong 20 at napakabata pa. Kaya abangan natin balang araw baka maging world champion din ito katulad ni Bryan Viloria. Samantala, napalaban din po sa card na yan ang tumalo noong kay Nonito Donaire Jr. na si Nicholas Walters kalaban ang Mexican prospect na si Luis Torres Valenzuela. Ang 39 years old nga po na si Walters mga tol, sumuko sa 23 anyos na Mexican fighter matapos bumagsak si Walters sa round 3. Nakatayo pa naman si Walters mga tol pero habang binibilangan siya ng referee, nakatalikod siya. Kung sa ibang referee yan mga tol, itinigil na yung laban. Pero yung tumatayong referee po dyan mga tol, itinuloy pa rin yung laban. Segundo na lang noong matapos ang round 3 kaya nakaligtas pa itong si Nicholas Walters. Pero hindi na po itinuloy ng kampo ni Walters ang laban sa round 4 kaya panalo itong si Luis Torres Valenzuela via RTD sa round 3 o referee technical decision. Umabante na ngayon ang record ng Meksikano sa 21 wins and 1 loss with 12 knockouts. Habang yan na po ang pangalawang talo ni Walters sa professional boxing career niya. Ang isa pa nga pong talo ni Walters mga tol ay nagmula dito kay Vasily Lomachenko. Ika nga po ng mga commentator mga tol, father time na daw ni Walters. May edad na kasi itong 39. Habang sa main event naman mga tol, panalo itong 3-time world title challenger na si Joet Gonzalez. Tinalo po niya ang batan ni Marvin Somodio na si Arnold Kegay ng Ukraine via split decision. Maganda po ang naging laban mga tol, talagang pukpukan. Napilasan po kasi ng kilay itong si Joet Gonzalez. Ganon din itong si Kegay, duguan din ang ilong niya. Pero sa huli mga tol, mas lumamang itong si Joet Gonzalez sa patama kaya nakuha niya ang panalo. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, tinalo na po ni Joet Gonzalez ang pambato natin na si Gio Santissima. Subalit pagdating sa World Championship, natalo siya kay Emmanuel Navarrete, Luis Alberto Lopez at Shakur Stevenson. Sobrang tibay nga din po nitong si Joet mga tol. Bagamat 4 na ang talo niya, wala pa pong nakakapagpa-knockout sa kanya. Sa iba pang balita mga tol, viral ngayon sa social media na lumutang ang nakalaban ni Tank Davis sa amateur na si Julian Rodriguez, kung saan bumagsak si Tank Davis nang tamaan niya ito ng pamatay na left hook. Parang katulad po yan ng pagluhod ni Tank Davis kay Lamont Rhodes Jr. Nangyari nga daw yan sa pangalawang laban nila sa amateur. Pero pagdating dito kay Julian Rodriguez mga tol, solid ang tumama kay Tank Davis na left hook. Habang kay Lamont Rhodes Jr. mga tol, tinamaan muna ng right hook itong si Tank Davis bago tamaan ng jab at doon lumuhod si Tank Davis. Kaya marami na ngayon ang naniniwala mga tol na talagang nasaktan daw si Tank Davis sa suntok ni Lamont Rhodes Jr. Kumbaga delayed reaction lang daw yun ni Tank Davis. Ayaw nila paniwalaan yung dahilan ni Tank Davis na napuwing lang daw siya.